Ito po yung side ng structure na ating pinuntahan, and then if you walk this way, ito naman po ang malalapitan natin, ang ating tinatawag na prayer garden. So ito na po yung tinatawag natin na prayer garden dito po sa parokya ni San Jose, bayan ng San Jose, Batangas. At as far as I can remember po, kung tama po ako, tama lang na bisitahin po talaga natin ito, kasi sa pagkakaalam ko ang nilalaman po ng mga nandito ay yung mga images, parang Station of the Cross o yung naging paglalakbay ni Jesus hanggang sa yung pagkakapako po niya. So lahat po ng kanilang structure yan, Station 1, lahat po ng kanilang images na to ay naka-house sa ganito. So as many structure na malalapitan natin, puntahan po natin, So that's Station 1. Ito po yung pangalawa. Ano ba? Pangalawang station ito. Kasi meron nakikita na Roman numeral number 2 dyan. So ito po siya. At syempre maraming salamat sa mga pamilya na naging bahagi po upang mabuo itong prayer garden. Napakaganda po dito. Para nagre-retreat baga. Para nagre-retreat. Tandaan nyo gayon nung tayo high school, bago gumaraduate, meron tayong retreat. Ito yung sa gilid ng San Jose. Dito po sa kaliwang side, tingnan natin kung ano po yung mga istasyon ang nandito. Ito po ang ikatlong istasyon ng unang pagkakadapa ni Jesus. At dahil malalaki ho yung puno dito, ay di marami ang kuliglig kung yung naririnig. Pang-apat na istasyon, nakasalubong ni Jesus ang kanyang ina. So on and on, so on and so forth. Nandito po yan sa prayer garden. Ito ang ikalima. Meron din pala siyang entrance sa exit dito sa side na to. And of course, tulad nung nakikita natin po sa ating parokya sa Ibaan, parokya ng Santiago, napapaligiran po ito ng mga images ng ating mga kinikilalang saints. At sa Ibaan, as far as I can remember, si Father Arnel ho ang nagsimula ng project na yun, or si Father Arnel Osenia ang nag-push para magkaroon tayo ng ganung mga images sa parokya natin sa Ibaan. Yung po bang ang ating bakod ng simbahan ay napapaligiran ng mga images ng mga santo. Ikapitong istasyon, ang ikalawang pagkakadapa ni Jesus. Ikawalong istasyon, si Jesus at ang babaeng taga Jerusalem. So paikot po yan. Nandito po yung Station of the Cross. Marami pa po ito dito. Ito. Naalala ko si Mang Maed dito Ang ikatlong pagkakadapa. Tama ba? Ikasyam na istasyon ng ikatlong pagkakadapa ni Jesus. So, dun sa left side, nandun ko na yung istasyon. So, kompleto naman po sila ng impormasyon. Ika-10 istasyon, si Jesus ay hinubaran ng kanyang damit. Ika-11, si Jesus ay ipinako sa krus. At meron pa po tayo dito. Hanggang dito narinig mo yung kuliglig dun sa side yun. Lalaki kasi ng puno dun. At ito naman po ay ang ika-12 istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Ito naman ay ika-13 istasyon, si Jesus ay ibinaba sa krus. At ito yung sabihin natin pinaka-popular na image, I would say. Ibang tawag dyan, La Pieta. Okay. So, nito mga nagdaang araw, medyo umuulan, kaya mayabong ngayon itong mga puno natin dito. And very nice, meron dito mga kalapati na nag-i-stay. Ayan. Ang ika-14 na estasyon, si Jesus ay inilibing
So ito na po yung ating ginagawa kapag Biyernes Santo. Okay po. Pag umakyat po tayo dito sa taas, meron sila nitong Resurrection of Jesus. Sabihin natin na dito inilibing si Jesus. Okay. So representation ng kuweba kung saan nilibing po ang ating si Jesus. And of course, pagdating dito, pagdating ng linggo, ang muling pagkabuhay, Jesus has risen. Okay, so that's a big image doon. Glass din siya eh. And then mayroon siya dito pa rin na mga I am the Immaculate Conception for Mama Mary naman po ito. And ito yung malaking image ni Jesus Christ. Okay. At siyempre yung likurang bahagi ng simbahan ni parokya ni San Jose dito po sa bayan ni San Jose. Very nice kasi yung mga kabataan, halimbawa, they have a very nice place na mapupuntahan, matatambayan. Halimbawa, no? Not tambay, not necessarily tambay, but they have a good place to go para tuwing matatapos sa misa for reflection and prayer. Kasi nga you can go sa mga maliliit na, or you can go para malapitan po yung mga estasyon and you can say your prayers related dun po sa ating mga estasyon na yan. Napakaganda. And to be honest, yes, na-miss ko rin ho itong San Jose. Kasi mamaya sa labas meron pa tayong pupuntahan doon. Ang alam ko kasi kapag nawawalan kami ng tubig sa seminaryo ay lumalabas kami at meron kami kinukuhanan ng tubig. Pansol ba ang tawag doon? Sa right side lang nito eh. Paglabas po nitong structure natin na to, sa right side meron palusong. Doon kami kumukuha ng tubig kapag naubusan kami ng tubig sa seminaryo.